Arestado sa buy-bust operation sa Pasay ang dalawang dayuhan kabilang ang isang dating POGO worker. Bistado rin karamihan sa mga bumibili sa kanila ng droga ay mga dating POGO worker. Balitang hatid ni Nico Wahe. Sa parking lot ng isang mall sa Pasay City na corner ng mga otoridad ang dalawang foreign national na ito na umano'y nagbebenta ng hinihinalang shabu. You are arrested for violation of RA 9165. Isang Malaysian at isang Chinese. Ayon sa Southern Police District, target ng operasyon noong una ang Malaysian national na kinilalang si Alias Singh. Based dun sa ating confidential informant, siya talaga yung malakihang nagbabagsak sa kanyang mga kapwa Chinese, ganun din po dun sa mga Nigerian nationals na nakatira dito sa mga condo units sa Pasay at sa Parañaque. Sa pamamagitan daw ng kanilang informant, napasok ng mga otoridad ang grupo ni na Alias Singh, kaya nakapagkasa ng buy-bust operation. Kagrupo raw ni Alias Singh ang Chinese national na kinilalang si Alias Chen, na kasamang naaresto sa operasyon. Ang ating upline, kumbaga, nitong si Malaysia national ay isang Chinese national. So, pwedeng magkakasama lang din sila, kaya sila parehong nakuha. Sabay silang kumuha dito sa kanilang upline na Chinese national. Kaya pareho silang nalambat nitong ating mga operatiba. 100 grams na may street value na 680,000 pesos ang nasabat sa dalawang foreign national. Ayon sa SPD, dating POGO worker si Alias Singh. Since nitong in-announce nga na pag ibaban na yung mga POGO dito, so parang palit sila ng linya ng trabaho kung kanyang pinasok yung pagbebenta ng illegal na drugs. Karamihan din daw sa kanyang mga parokyano ay dati ring POGO workers. Inaalam ngayon ng SPD sa Bureau of Immigration kung may mga kaukulang dokumento ang mga naaresto para manatili sa Pilipinas. Hawak ngayon ng Pasay Police ang dalawa na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 babaeng minor de edad na tila inalalako umano sa mga dayuhan ang nasagip sa Angeles, Pampanga. Naaresto ang babaeng suspect na ayon sa NBI ay nag-iikot sa mga bar sa Angeles para ialok ang mga biktima. 2 taon na rin nag-ooperate ang suspect sa Pampanga. Gumagamit umano siya ng social media para makipag-usap sa mga parokyano. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang suspect na dinala na sa detention facility. Na-turn over naman na sa DSWD ang 5 biktima. Nagmistulang swimming pool ang isang kalsada sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Yan ay matapos mag-overflow sa boulevard doon ang tubig mula sa dagat kasunod ng masamang panahon. Ayon sa Dipolog City Information Office, nagkasabay ang high tide at ang pagbaba ng tubig galing sa mountainous area. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Karaniwan namang humuhupa na rin ang tubig matapos ang 1 o 2 oras. Wala namang nasaktan sa nangyari ngunit paalala ng LGU na mag-ingat para maiwasan ang disgrasya. 2 bagyo ang nagpang-abot sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, pumasok sa PAR ang Tropical Storm Helen dakong alas 6:30 kagabi. Lumabas naman ng PAR ang Tropical Depression Hener kaninang madaling araw. Huling namataan ang bagyong Hener 475 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur, habang ang bagyong Helen nasa 1,100 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ng bagyong Helen ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour. Walang magiging direktang epekto sa bansa ang bagyong Helen. Mamayang hapon o gabi, posibleng lumabas na ng PAR ang nasabing bagyo. Sa kabila niyan, nagtutulungan ang Hener at Helen para palakasin ang hanging habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong Luzon kasama ang Metro Manila. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. May chance rin ng ulan sa ilang panig ng Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ito ang GMA Regional TV News.
Oras na para sa mainit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon, kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Katrina. Sugatan ang 7 tao matapos magkarambola ang 3 sasakyan sa Nueva Vizcaya. Sa Kalasyaw naman dito sa Pangasinan, kapansin-pansin na raw ang pagdami ng mga namamalimos ngayong Burr months. Ang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nakaupo ang 2 batang ito sa gilid ng kalsada sa Kalasyaw, Pangasinan. Naghihintay ng pampasaherong jeep na kanilang sasampahan para makapanlimos. Habang nasa loob ng jeep, binibigyan daw nila ng sobre ang mga pasahero para doon maglagay ng pera. Nababahala rito ang mga tsuper. Huwag kayong humahabol kasi kawawa kami kung nagdisgrasya kayo. Kawawa kami mga driver, sagot namin kayo. Kung minsan, nagmumura pa sila. Kapansin-pansin daw ang pagdami ng mga namamalimos ngayong Burr months. Mga dayo raw ang mga ito ayon sa Public Order and Safety Office. Bawal sa batas ang panlilimos, kaya makikipag-ugnayan daw sila sa Municipal Social Welfare and Development. Nakikipag-usap kami sa kanila na sana wag nilang hayaan magpalaboy-laboy doon, mamalimos, dahil mahirap kung sila pa po yung magiging maaksidente. Sa Aritaw, Nueva Vizcaya, 7 ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang isang van sa kanang bahagi ng kalsada kung saan may nakaparadang truck. Matapos nito, bumangga naman ang isang pickup sa likuran ng van. Agad sinugod ang mga sugatan sa ospital, nakatakdang mag-usap ang mga sangkot sa insidente. Patay sa pamamaril ang isang rider sa Benguet, Abra. Sa investigasyon ng pulisya, nakisilong muna sa bahay ng isang kakilala ang biktima nang abutan siya ng ulan habang nakamotorsiklo. Habang nasa loob ng bahay, doon na raw siya binaril ng salarin mula sa bintana. Hindi nakita ng may-ari ng bahay kung sino ang bumaril. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaril. Kahit ko, nga matiliw de, pimatay ka nila kay ko. Kaya't ko nga makasama no sinusuna ta damagag no apay. Damagag no apay nga isunatin ang kadang tibiyag nila kay ko. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Curimaw, Ilocos Norte, sinagip sa laot ang isang mangingisdang nakitang nakahiga sa kanyang bangka pero natutulog lang pala. Mga kapwa niya mangingisda ang nakakita sa kanyang nakahiga sa kanyang bangka, 5 nautical miles ang layo mula sa dalampasigan ng Curimaw. Nag-alala sila na baka may masamang nangyari sa kanya kaya tumawag sila ng saklolo. Masama pa naman daw ang panahon noon pero nang lapitan nadiskubring nagpapahinga lang pala ang mangingisda na maaga raw pumalaot. Paano nga ba nakatakas ng Pilipinas si dismissed Mayor Alice Go? Base sa impormasyong nakuha ng PAGCOR, may tumulong sa kanyang dating hepe ng Philippine National Police. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Sinong tumulong kay Alice Go para makalabas ng Pilipinas? Tanong ni Senadora Riza Hontiveros, posible bang may sangkot ditong opisyal o empleyado ng gobyerno? Pagsisiwalat ng isang opisyal ng PAGCOR. I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know ma'am, but former chief PNP daw. Wala raw hawak na pangalan ng PAGCOR kung sino ang tinutukoy na dating PNP chief. Pero base raw sa nasagap nila impormasyon, may usap-usapan umano sa intelligence community na meron itong buwanang lagay mula kay Go. Kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Go Huaping? Wala naman ma'am. Ang parang usapan dun ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll. Even worse kung historically may monthly payroll. Mabilis namang paglilinaw ng PAGCOR, hindi pa nila ito beripikado. Sabi ng kinatawan ng PNP na nasa pagdinig, wala silang nakukuhang ganitong intelligence report pero patuloy raw ang kanila investigasyon kung meron nga mga sangkot na pulis. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako.
Inusisa rin sa pagdinig kung totoo bang merong mataas na opisyal ng Bureau of Immigration na tumanggap umano ng 200 million pesos para makatakas sina Guo. Sa amount po na 200 million, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or associated sa BI, wala pa ho, pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Hulyo pa, nakaalis ng Pilipinas si Alice Guo pero ang kanyang counter affidavit na panotaryo noong Agosto. Paano nangyari yon? Gayong wala na siya sa bansa noon. Ayon sa sekretary ni Guo na si Kat Salazar, tinawagan siya ng dati alkalde para magpahanap ng notaryo at may ipinakuhang dokumento sa bahay niya sa Banban, Tarlac. Kanino mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po na, Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Huaping? Hindi po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas nung araw na yon? Your Honor. Wala rin po ako sa posisyon para tanongin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na Hindi yon? po, Your Honor. Sa sinumpaang salaysay ni Dante, ang taong kumontak sa notaryo, personal umanong dinala ng isang sekretary ni Guo ang dokumento. Nang pinabalik niya dahil walang pirma, pumunta lang umano ang secretary sa van. Isa sa kahawig umano ni Guo ang nagbaba ng bintana at kumaway. Pagbalik ng sekretary mula sa van, may pirma na ang dokumento. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Sabi ni Guo, pinirmahan na niya ang signature page ng affidavit noong unang linggo ng Hulyo. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Git ng mga abogado ni Guo, hindi nila alam na wala na siya sa Pilipinas nang ihain nila ang counter affidavit. Hindi rin naman sila personal na nakakapagkita dahil may death threat si Guo. Nadiin tuloy ang nagnotaryong si Attorney Elmer Galicia. Nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Sa pagdinig, inamin ni Kat Salazar na tinawagan niya ang Executive Secretary ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Dong Calugay para humingi ng tulong sa pagpapanotaryo ng dokumento. Bakit sa dinami-dami na pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Miss Cheryl pa na Head Executive Assistant ni Mayor Calugay, bakit sa kanya pa tumawag, Miss Kat? Yun po yung instruction po ni ma'am. Kaya naniniwala raw si Senador Risa na close sina Alice Guo at Calugay na pareho nang itinanggi na may relasyon sila. Kabilang sa mga inusisa sa pagdinig ay ang negosyong tila hango sa pangalan ng dalawa ang tawag. Di ba ang karamihan po dito ay pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo? Lixel, Alice, LIC, and Liseldo. Dongo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? May mga ipinakita ring larawan nilang magkasama. Ayon po kay Guo Huaping, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ika-characterize yung relationship nyo? Opo, Madam Chair, kaibigan lang po. Kaibigan lang? Opo, Your Honor. Hindi kaibigan? Kaibigan lang po, Your Honor. Wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. We are interested in the possibility of your criminal relationship. Kwento ni Calugay, nagkakilala sila ni Guo noong 2016 nung naghahanap siya ng supplier ng baboy. Pero wala raw silang negosyo o bank account na magkasama. Kaya inungkat ng Senado ang mga resibo umano ng construction materials para sa pig farm ng pamilya Guo na nakapangalan kay Calugay. Hindi po ako nagbayad, Madam Chair. Ang kwento po niyan, tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng murang mga construction supply kasi po ang family business po namin construction supply. Iklaro ko po itong resibo po, Your Honor. Please, Mayor, kilala na nila siya. Kasi nung October,
meron silang malaking ibinili sa kanila, 292,000 pesos. Hindi po totoo na by December na limutan na nila si Guo Huaping kaya kailangan sa pangalan nyo ibigay ang resibo. Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. You are under oath. If you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. I surmise that itong mga businesses ito, front lang to for possible money laundering. Itinanggi rin ni Kalugay na may koneksyon siya kina Duan Renwu at Cassandra Leong, dalawang individual na iniugnay sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.